Kumpiyansa ang Department of Justice na makukumpleto na sa lalong madaling panahon ang inihahanda nitong environmental case laban sa China. Ito ang inihayag ni Justice Spokesperson, Attorney Miko Clavano kaugnay sa pagkasira ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Aniya, sa loob ng ilang linggo ay inaasahan na nila na mabubuo na ang kanilang inihahandang complaint laban sa China kung saan din maglalagay ng mga attachments ng kanilang mga pinanghahawakang ebidensya ukol dito. Kaugnay nito ay inihayag din ni Clavano na plano rin nila na magpasaklolo sa Office of the Solicitor General para sa tuluyang paghahain ng environmental case laban sa China. Kung maaalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kanilang paghahain ng kaso laban sa nasabing bansa ay kasunod ng mga kinumpirma ng ulat ng AFP Western Command na nagsasagawa ng massive coral harvesting ang China sa Iroquois Reef sa bahagi ng West Philippine Sea. Matatandaan din na kamakailan lang ay sinabi ng Philippine Coast Guard na natatapos ng durog na corals malapit sa Escoda Shoal ang China bilang paghahanda sa kanilang gagawing reclamation activities sa lugar na bahagi ng kanilang pagtatayo umano ng artificial island dito, bagay na mariing kinundi na naman ng matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Totoo lang, magagamit tayo na parang proxy. Yan. Di ba? Oho. Labanan ng kung sino-sino, pero tayo ang ginamit. Hindi naman tayo papayag sa ganon. Parang yung nangyari sa Vietnam. Kung paano ang Vietnam ay naging proxy lang, ang nag-away talaga dyan, yung former Soviet Union at saka yung Amerika, pero ang devastated, yung Vietnam. ay yung kawawang bansa na wala namang kinalaman doon sa pag-aaway nila. Di ba? O doon, lahat nilang, isip-isipin mo naman, awayan ninyo. Parang halimbawa, kapitbahay mo, Nelson, Jen, nag-aaway magkapitbahay, isip-isipin mo sa ibang barangay nagputukan, hindi naman po pwede yung gano'n. Di ba? So, isasaalang-alang natin, yung sarili nating kapakanan, hindi tayo pabigla-bigla na bigla na lang tayong paggagamit. Lahat naman yan proxy war eh. Nakita mo yung Ukraine. Alam mo naman kung sino nag-aaway diyan. Maliwanag naman kung sinong dambuhalang mga bansa yan. Ngunit napili nilang paggamitan o gawin ng lugar ng kanilang pag-aaway. Battlegrounds, yung Ukraine. So, tingnan mo ngayon nangyari sa Ukraine naman. Kawawa din naman ang kanilang mga mamamayan. Di ba? Ang walang katapusan eh. No? Kasi kung Ukraine lang yan, tapos ng matagal yan. Ayaw nga naman. Dahil parang nangyari, magkapit-bahay nag-aaway, pumunta sa bahay mo, doon sila nagbaba. Maski naman yung pag-aangilan ngayon ng Israel at saka yung Hamas. Proxy din naman yan. Ayaw na nating ipaliwanag kung sino na naman yung mga actors at actresses dyan. Di ba? Vocal naman sila kung. Well, ano nga ba yun nandiyan sa tarangkahan mo, Nelson? Ano ha? Ito kasing naiwanan mo pala yung papel. Ito pala. Tarangkahan ang pinag-uusapan natin. Tarangkahan. Hindi, kasi kung una gusto lang natin munang i-congratulate sapagkat ang Pangulong Bongbong pala ng isang araw ay nasa Brunei Darussalam at ngayon po naman ay nasa bahagi po ng Singapore at mukhang mahalaga po yung papel na naging keynote siya. Keynote speaker. International Defense Forum. Na sa mahabang panahon, first time lang palang naging keynote speaker ang isang presidente ng Pilipinas. At mukhang dyan ho ata kung ay sasamantalahin nila na maitalakay, ma-discuss ang may kinalaman po sa West Philippine Sea, Kong. Hindi ata maiiwasan talaga. Sigurado na yan ang subject matter sapagkat tayo nga ay nando sa gitna ng kainitan ng pag-uusap tungkol dyan sa West Philippine Sea. Bagamat maraming mga actors dyan. Kaya lang hindi masyadong nababanggit yung panig ng mga ibang claimants. Sa totoo lang, sa nakikita natin, ang parang nabibigyan lang ng malaking atensyon ay yung sa panig ng China. Pero sa tingin ko, hindi lamang naman China yung nakakapunta at nakaka-cross ng ating maritime area. Pati yung mga ibang claimants, lalong-lalo na yung Vietnam. Sana ay maging impartial yung pagdidiscuss niyan. Para sa gano'n na hindi naman masabi na parang may tinutukoy lang tayong isang bansa. Isang particular na bansa. Siguro tingnan din natin yung perspektiba sa malawak na pagtingin para makita natin lahat yung mga issues na kinasasangkutan natin dito nga sa troubled waters ng South China Sea.
ang hindi naging bridge over troubled water. Pero ang naging problema kasi kung ang China dyan, humimpil, no? Hindi kagaya ng ibang mga bansa na dumadaan lang, siguro, dahil sa pagkakataon. Pero ang China kasi talagang humimpil. At ngayon nga, may banta pa sila. Di ba nasabi, nagkaroon sila ng fishing ban dyan sa lugar na yan. At pangalawa, may banta pa na kung may papasok na ibang mga mangingisda, ay magkakaroon po sila ng paghuhuli doon sa mga mangingisdang ito, Kong. Yun nga yung dynamics na hinaharap ng bansa natin. Opo. Pero sa akin, mas maganda yung talagang pag-uusap kesa ito'y mauwi sa isang bagay na pare-pareho nating hindi gusto. Maski ang China siguro, ayaw naman niya na ganun ang mangyari. Tama. Di ba? Naalala ko minsan kung sa isang pagdinig sa Senado, ba, doon sa Kamara, sa isang komite na pinuntahan ninyo, ang naging tanong nyo, meron ba, mga sundalo, yung kinukonfirm nyo, Kong, yung mga sundalo, meron bang sa kasaysayan ng China na sila ay nanakop ng isang bansa? Kong? Wala siyang maalala. O yun na nga po eh. Totoo naman kasi, sapagkat sa kasaysayan ng China, opo, sila yung sinakop eh. Sila yung sinasakop. Opo. Nakita mo kung bakit, ano bang dahilan kung bakit nagkaroon ng Great Wall of China? Opo. Di ba? Ito sa matagal ng panahon, sila'y nililigalig nung mga barbarians, mga katabing bansa na pinangungunahan nung kilala mo ito parang kamag-anak ni Nelson ito, yung Genghis Khan. Genghis Khan, yes. Si Genghis Khan, may pamangkin yata ito ang pangalan ay Kublai Khan. Si Kublai Khan, opo. Takot na takot ang rito, ang China. Sapagkat parang mga parang mga pirata ito Mga pirata sa kalupaan. May piratang dagat kasi may piratang lupa. Kaya siguro para ma-secure nila yung kanilang kapayapaan, ang kanilang lugar, kaya nagtayo sila ng Great Wall in China. Kaya pala nila yan ang kasaysayan ng pinagmulan niyan. At mula naman doon sa kasaysayan na yung dalawang opium wars na kinasangkutan ng China, dito naman na-humiliate ang China sapagkat malaking bansa sila ngunit hindi lang kayang ipagtanggol ang sarili. Palaging natatalo sila at ang kalaban ay nanggagaling sa dagat. Kaya ngayon, naging experience sa kanila yun. Naging isang aral sa kanila. Kaya hindi mo sila masisisi ngayon. Ang binabantayan nila ngayon, dagat. Ay yung karagatan. Sapagkat sabi niya, teka muna, dito kami kanya napagtatalo Weakness nila. So, ang una nilang ginawa ay patatagin ang kanilang navy, di ba? Ayun. Hindi ba, yan ang parte ng kasaysayan. Pero sila, wala pa ako nakitang sinakop nila. Yun, Sila ang sinakop ng... Alam niyo na kung sino sumakop sa kanila. Kasi yan, by nature, nakita mo naman, ang gusto lang nila yung kalakalan. Trading talaga sila. Yung pangkabuhayan. Hindi ba nakita mo sila yung dito, yung mga Filipino-Chinese, sila itong medyo nakauungos sa atin kung pag-uusapan ay yung pangangalakal at pagtatayo ng negosyo sa ating bansa. Totoo po yan. Doon sila magaling talaga Kaya ang alam ko, wala naman silang layunin na sakupin tayo. Ang gusto nila ay isang mabuting pakikipag-ugnayan para sa ganun mapalago yung kalakal. Hindi lamang sa kanila, kung lalong-lalo na tayo, makinabang din tayo ron. At kung kalakal ang pag-uusapan, alam mo na, Nelson, mga kababayan, mula sa pinakamaliit na pakong bakya, lahat galing China, hanggang sa pinakamalaking appliances sa bahay ko, puro made in China na ngayon. Kaya nga, nasabi mo yung pakong bakya, magmula sa toothpick. Toothpick pa nga pala. Isip-isipin mo. Hindi ba? Kayang kopyahin Kayang kopyahin. Nako. At kung ang pag-uusapan naman ay yung aspeto ng karagatan sapagkat yun ang kanilang weakness, yung dagat lang nila yan ang South China Sea, di ba? Na ngayon ay West Philippine Sea. Hindi naman kanila yun. Actually, yung buong South China Sea, ang kabuuan niya ay humigit kumulang sa 3 million square kilometers. Ganyan pala kalapak. Yung West Philippine Sea, ito lamang yung kabuuan nung kine-claim natin na exclusive economic zone. Yung mayroon tayong interest. Yun ang EEC. Sapagkat ECC. Sapagkat sang-ayon dun sa pinirmahan nating convention on the law of the sea, ito yung UNCLOS,
karapatan natin yon. Ang nagkaroon lang tayo ng problema sapagkat nakasakop sila ng mga isla. Ayun. Yung isla kasi, meron siyang sariling exclusive economic zone. Meron siyang territorial sea. At sa ganong sitwasyon, nagkakaroon ng overlap. Opo. Kaya nasangkot tayo sa ganyang komplikadong sitwasyon. Pero sa tingin ko, kung mapag-uusapan lamang yan ng mabutihan, seryosohan, ako ang palagay ko, walang bagay na hindi maayos sapagkat aminin man nila o hindi, magkakapit bahay tayo. Hindi ba? So sa aking palagay, kung magkapit bahay, ang pinakamaganda at pinakamabisang magtulungan ay magkakalapit. Ay, siyempre naman po. Di ba? Kesa mag-away tayo, pwede ba tayo maging magkaibigan na lang? Yun ang sa atin, yun ang ating gustong i-propagate. Opo. Well, ako, sa tingin ko nga, mukhang tama naman yung approach na ginagawa ng Pangulo. Dati, hinihikayat na siya, Nelson, na, di ba? Na ang mga barko natin, makipagbomba na tayo ng tubig. Ang sabi ng Pangulo ba, hindi. Wag, mag-usap muna tayo at tingnan natin ang mga bagay-bagay. Ngayon, sa pagsalita niya dito sa Shangri-La Forum, sa Singapore, makakaharap niya po mga defense ministers, tila yata mga 10 mahigit na bansa ang makakasama dyan sa pulong na yan, Kong at Nelson. At mukhang, aywan ko lang, sana ay hikayatin pa rin ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaharap niya dyan sa isang mapayapang pag-uusap o dialogo at hindi po sa anumang gumamit ng armas siguro, Kong. Yan. Tignan natin. Siguro yun ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito, Kong at Nelson. Kung ang pagsasalitang ito ng Pangulo, ano na nga ba yan? Ay, nahanap ko dito yung event Ang tawag sa event na yun? Nawala dito sa page, nasa pahina 3 Hindi ko makita dito yung yung kanilang Shangri-La Forum at doon po ay keynote speaker ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa matagal na pagkakataon, sabi mo nga, Nelson, ngayon lang sa kauna-una sa kasaysayan na naging keynote speaker ang Pangulo ng ating bansa. Yung Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies, IISS. Shangri-La, ibig sabihin sa Shangri-La Hotel sa Singapore nangyari yan? Ganun ba? Hindi ko lang po alam kung bakit malamang sa Shangri-La Hotel. Kasi Shangri-La paano mo naman ikakapit yung terminong Shangri-La kung hindi doon? So, yung makasaysayang dialogue naganap sa isang lugar, siguro baka sa Shangri-La Hotel. Shangri-La Hotel sa Singapore. Pwede Pero hindi yung pinag-usapan yung lugar yung Shangri-La. Hindi yung katawagan lang sapagkat doon naganap. Ang importante dyan, yung sustansya ng pag-uusapan. At kagaya nga na sinasabi natin, pinakamaganda na ang maging ganap na direksyon niyan ay yung pagkakaayos ng mga bansa. Ayan, Diba? Yun nga po, Kong, sa ating mga kabayan, siguro dapat ang gusto ko itanong sa kanila, dapat pa rin ba nating isulong yung binabanggit po ninyo na ang maging direksyon ng dialogong ito ay ang pagkakasundo at maiwasan yung kaguluhan. Ang militar na intervention, kung hindi ang maging direksyon sana, kapag naisalang-alang lahat ang mga bagay-bagay, ay yung makuha natin na outcome ay yung mabutihang pag-uusap. Opo. Para sa ganon ay kapakinabangan ng lahat, walang kaguluhan. Sapagkat kahit ano pang sabihin natin, kapag nauwi sa kaguluhan, wala namang mananalo doon Ayaw po. Bagamat meron ito nakakapansin-pansin talaga, merong parang may nag-agitate sa Pilipinas na para bagang tayo ay umalma na sa pamamagitan ng gumamit na tayo ng dahas Aba, hindi naman tayo papayag sa gano'n. Ayun na nga po, Kong. Ewan ko si Nelson kung papayag doon, pero kasi tayo, kapag tayo'y nasama dyan, hindi naman tayo yung makikipag-away Sa totoo lang, magagamit tayo na parang proxy. Yan. Di ba? Labanan ng kung sino-sino, pero tayo ang ginamit. Hindi naman tayo papayag sa ganon. Parang yung nangyari sa Vietnam. Kung paano ang Vietnam ay naging proxy lang, ang nag-away talaga dyan, yung former Soviet Union at saka yung Amerika, pero ang devastated
Yung Vietnam. Yung kawawang bansa na wala namang kinalaman doon sa pag-aaway nila. Di ba? O doon, lahat nilang, isip-isipin mo naman, awayan ninyo. Parang halimbawa, yung kapitbahay mo, Nelson, Jen, nag-aaway magkapitbahay, isip-isipin mo sa ibang barangay nagputukan, hindi naman po pwede yung gano'n. Yun na nga, Di ba? So, isasaalang-alang natin, yung sarili nating kapakanan, hindi tayo pabigla-bigla na bigla na lang tayong paggagamit. Lahat naman yan proxy war eh. Totoo po. Nakita mo yung Ukraine. Ayan, Alam mo naman kung sino nag-aaway diyan. Maliwanag naman kung sinong dambuhalang mga bansa yan. Ngunit napili nilang paggamitan o gawin ng lugar ng kanilang pag-aaway. Battlegrounds, yung Ukraine. So, tingnan mo ngayon nangyari sa Ukraine naman. Kawawa din naman ang kanilang mga mamamayan. Di ba? Maang walang katapusan no? Kasi kung Ukraine lang yan, tapos ng matagal yan. Ayaw nga naman, parang anong nangyari, magkapit-bahay nag-aaway, pumunta sa bahay mo, doon sila nagbaba. Maski naman yung pag-angilan ngayon ng Israel at saka yung Hamas. Ayun, ng Hamas. Proxy din naman yan. Ayaw na nating ipaliwanag kung sino na naman yung mga actors at actresses dyan. Di ba? Vocal naman sila kung. Yan. Ay, nako. So, dapat pa rin bang isulong ng Pangulong Bongbong? Diyan ho sa Singapore, itong dialogong ito, ang direksyon ay kapayapaan at hindi po ang kaguluhan. Ayan. Kung ang sagot niyo po ay opo, dapat lang, letter A. Kung ang sagot niyo naman hindi po, masyado na tayong binubuli ng China Minamaliit na tayo ng gusto.